Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang napakalakas na bagyong Uwan. Kung maalala po natin noong November 8, 2013, rumagasa po dito sa ating bansa ang napakalakas na bagyo noon na Yolanda at napakaraming buhay po at napakaraming property ang nawala. At ngayong araw po, November 8, 2025, parehong petsa po, muli na namang inabangan ang isang napakalakas na bagyo na tatama sa ating bansa. Magiging kasing lakas kaya ito ng Yolanda? Pag-usapan po natin ng buong istorya. Pero bago ang lahat ng yan ay hinihiling kong i-like nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. As of the moment of making this video, nasa par na po ang bagyong ito. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayan, makikita po natin ang live satellite video ng naturang bagyo at ang kanyang takbo. Makikita po natin dyan na ito ay papunta sa northeng bahagi ng ating bansa. So matatamaan po talaga nito ang Northern Luzon. At dahil nga po ito ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, inaasahan po na magkaroon ng masungit na panahon at matinding ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Eto na nga po, lumakas pa ang hangin ng bagyong Uwan mula sa 120 kilometers bawat oras. So mas lalo po siyang lumalakas habang papalapit po ito ng papalapit sa ating bansa. Ngayon po ay umabot na siya sa 130 kilometers per hour. Mula sa 120 kilometers per hour, naging 130 na po ito. Habang ang bugso nito ay pumapalo na po sa 160 kilometers per hour. Ito po ay ayon sa ulat ng Rappler. Ayon sa mga eksperto, posible pa itong maging super typhoon sa gabi ng Sabado o sa umaga ng Linggo ng November 9. Kaya kinakailangan po talaga nating maghanda dahil ang Yolanda po noon ay isang super typhoon na kumitil ng napakaraming buhay. Sana po ay hindi to matulad sa Yolanda na napakalakas. Sa kasalukuyan, matatagpuan po ang bagyong Uwan sa 985 kilometers silangan ng Eastern Visayas at kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Narito ang mga lugar ngayon na nasa ilalim na po ng signal number 2. Ito ay ang Catanduanes, gitna at silangang bahagi ng Northern Samar at ilang bahagi ng Eastern Samar. Mag-ingat po kayo dyan mga kababayan. Samantala, nasa signal number 1 naman ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang parte ng Mindanao. Dahil nga po sa laki ng sakop ng bagyong ito, Luzon, Visayas, Mindanao talaga ang kanyang natatamaan at naaapektuhan. At syempre hindi rin po mawawala sa listahan dyan ang Metro Manila na maaapektuhan din ng naturang bagyo. Mag-ingat po kayo dyan mga kababayan, especially sa mga kabahayan o sa mga lugar na mabilis na bumaha dyan sa Metro Manila. Inaasahang tatama sa lupa or magkakaroon ng landfall ang bagyong Uwan sa pagitan ng Southern Isabela at Northern Aurora sa linggo ng gabi o madaling araw ng Lunes, November 10. Pagkatapos nito, tatawid ito sa kabundukan ng Northern Luzon bago lumabas sa West Philippine Sea. Inuulit ko po, ito ay magla-landfall sa Southern Isabela at Northern Aurora sa linggo ng gabi. Sa mga kababayan po natin dyan sa Isabela at Aurora, maging handa na po kayo dahil ito po ang prediksyon ng mga eksperto na dyan po tatama sa inyong lugar ang naturang bagyo. Kung kinakailangang lumikas, lalong-lalo na yung mga nasa tabing dagat, ay lumikas na po kayo para sa inyong kapakanan. At may babala rin po ang pag-asa na maaaring maranasan ang matitinding pag-ulan sa mga susunod na araw. Sa Sabado, ngayong araw na ito, malakas na ulan sa Eastern Samar, Northern Samar at Catanduanes. Sa linggo, asahan po ang torrential rain o napakalakas na ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Aurora. Nako, mag-ingat po tayo dito sa ulan dahil ito po ang magiging sanhi ng mga pagbaha at pagtaas ng tubig sa dagat at mga ilog. At sa Lunes po, matinding ulan pa rin sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Aurora na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at landslide. Mag-ingat po kayo dyan mga kababayan at maging alerto lagi. Ito po ay babala mula po mismo sa Pag-asa. Nagbabala rin ang mga otoridad sa posibilidad ng storm surge
o daluyong ng dagat na posibleng lumampas ng 3 metro. Napakataas po nito at para na ring tsunami. Sa ilang baybayin tulad ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Eastern Samar. Delikado po ito kaya pinapayuhan ang mga residente sa coastal areas na agad lumikas sa mas ligtas na lugar. At dahil nga po sa babalang ito, bawal munang pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa mga lugar na may malalaking alon na umaabot pa sa 10 hanggang 14 meters sa ilang bahagi ng Bicol at Eastern Visayas. Ang Bagyong Uwan ay ika-21 tropical cyclone na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Sobrang dami pong bagyo ang pumasok ngayon. Kamakailan lang ay nakasalanta ito ng matindi sa Cebu. Sana ay makarecover po at ipagdasal natin ang ating mga kababayan na nandyan po sa Cebu. At ang pangalawa para sa buwan ng November. So ito pong Bagyong Uwan ay pangalawa nitong buwan ng November. Ito ay sumunod lamang sa Bagyong Tino na napakalakas. Alam naman natin na napakalaki ng naging pinsala ng Bagyong Tino at napakarami pong buhay ang kinitil nito na tinaguri ang isa pong pinaka mapinsalang bagyo sa bansa ngayong 2025. Ito pong Bagyong Tino at sana hindi po magiging ganito ang Bagyong Uwan kaya ipagdasal rin po natin na sana ay walang buhay na mawawala sa bagyong ito. Patuloy pong pinapaalalahanan ng Pag-asa ang publiko na maging alerto, sundin ang mga anunsyo ng lokal na pamahalaan. Dapat po talaga kung ano ang sinasabi ng lokal na pamahalaan ay sundin po natin ito. Huwag po tayong maging matigas ang ulo dahil ito po ay para sa kabutihan natin at para sa ating kaligtasan. At higit sa lahat, huwag nang hintayin pang lumala ang panahon bago lumikas. Yun nga po, sinasabi ko, huwag pong maging matigas ang ulo. Alam niyo po ba na itong Bagyong Uwan ay may pagkakatulad sa Bagyong Yolanda noon? Bakit ko ito nasabi? Narito po. Kung babalikan natin, halos magkapareho sa simula ang galaw ng Bagyong Uwan or Fongwong at ng Bagyong Yolanda or Haiyan. Pareho silang lumakas habang nasa silangang bahagi ng Visayas at parehong nagbanta ng matinding ulan at malalakas na hangin. Ayon sa Pag-asa, si Uwan ay posibleng maging super typhoon kapag umabot ang lakas ng hangin nito sa 185 kilometers bawat oras o higit pa. Halos kapareho ng kondisyon bago tumama itong si Yolanda noong November 8, 2013 na may lakas na 235 kilometers bawat oras at bugso ng hanggang 300 kilometers per hour. Pero heto ang malaking pagkakaiba nila. Si Yolanda ay dumaan mismo sa gitnang bahagi ng ating bansa. Tumama siya sa Eastern Visayas kaya napakalaki po ng naging sakop ng bagyong ito noon. Partikular sa Tacloban ito tumama, sa Leyte at Samar. Kaya napakalaki din ng pinsala at libo-libo talaga ang nasawi kasi sentro mismo ng ating bansa ang kanyang tinamaan. Samantalang etong si Uwan ayon sa forecast ng Pag-asa ay hindi dadaan sa gitnang Visayas, kundi tatama sa hilagang bahagi ng Luzon sa pagitan ng Isabela at Aurora. Ibig sabihin, mas ligtas ang mga rehiyon na unang tinamaan noon ni Yolanda. Ngunit dapat pa ring mag-ingat dahil gaya ng Yolanda, si Uwan ay may dalang banta ng storm surge o daluyong ng dagat, matinding ulan at posibleng pagguho ng lupa. Kaya kahit may pagkakatulad sa lakas at panahon ng pagpasok, magkaiba pa rin ang direksyon at target na lugar ng dalawang bagyong ito. Ang paalala ng Pag-asa, huwag basta kampante. Laging maghanda, makinig sa mga opisyal na abiso at agad lumikas kung kinakailangan. At higit sa lahat, hindi po agad-agad na magpanik dahil sa mga matinding balita or exaggerated na balita sa social media. Manatili pa ring magdasal at higit sa lahat maging alerto. Samantala mga kababayan, sa patuloy na pagbangon mula sa pananalasa ng Bagyong Tino, iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na umabot na sa mahigit 320 million pesos ang kabuuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa bansa ang nagawa nitong Bagyong Tino. Pinakamatinding naapektuhan ang mga lalawigan sa Eastern Visayas, Northern Samar at ilang bahagi ng Cebu
kung saan maraming pananim at kabuhayan ang tuluyang nasira dahil sa malakas na hangin at matinding pagbaha. Pati rin po mga gamit at ilang mga kabahayan ay nasira din. Sa lalawigan ng Cebu, ilang bayan tulad ng Danao, Carmen at Consolacion ang nakaranas ng matinding pagbaha matapos umapaw ang mga ilog at bumigay ang ilang bahagi ng kalsada. Maraming residente ang napilitang lumikas at pansamantalang nanatili sa mga evacuation center. Sa lungsod naman ng Cebu, ilang kuryente at communication lines ang pansamantalang naputol dahil sa malalakas na hangin. At ayon po sa ulat ng Inquirer, 188 katao na ang pumanaw at 135 pa ang missing. Karamihan dahil sa mga insidente ng pagguho ng lupa at pagkalunod. May ilan ding napaulat na nawawala sa mga probinsyang tinamaan ng hagupit ni Tino. Sa gitna ng pagbangon, ilang residente at lokal na grupo ang sinisi ang ilang local government units sa mabagal na pagtugon sa mga naapektuhan, partikular sa mga bayan kung saan hindi agad na iparating ang mga paunang babala at relief goods. Nilinaw naman ng Pag-asa at NDRRMC na maaga silang naglabas ng abiso at koordinasyon bago pa man pumasok si Tino sa Philippine Area of Responsibility. Ito na nga yung sinasabi ko kanina mga kababayan na huwag pong matigas ang ulo kapag nagbigay na ng babala ang ating gobyerno dahil para po yan sa ating kapakanan at kaligtasan. Bagamat humina na itong si Bagyong Tino at tuluyan na pong lumabas sa ating bansa, nanatiling nakataas ang banta ng flash flood at landslide sa ilang bahagi ng Central Visayas kabilang ang Cebu dahil sa patuloy na pag-ulan at mas lalo po tayong maging alerto din dahil papasok na naman itong si Bagyong Uwan, ang panibagong bagyo na medyo mas malakas pa ata kay Tino. Ang katotohanan po niyan mga kababayan ay hindi po talaga natin maiiwasan ang mga bagyo na pumapasok sa ating bansa dahil ito po ay kasama na talaga sa paggalaw ng ating mundo. Kumbaga ito ay normal lang talaga itong nangyayari. So kung hindi po natin maiiwasan ang bagyo na pumapasok sa ating bansa, dapat po tayong laging maging handa anumang oras or kung mayroon mga babala mula sa gobyerno ay maging handa tayo lagi. At higit sa lahat, ang pinaka-importanteng paghahanda na dapat nating gawin ay magdasal lagi at magtiwala sa Poong May Kapal. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay at pagpalain ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!